So yun nga mga ka-Feby, may bad news na naman na nangyari ngayong araw kasi nakita ko tong isang inahin natin na naglilimlim na may nabasag na itlog. Kaya ang ginawa ko, dali-dali kong tinanggal, nilinisan yung nest niya. Ito, nilinisan ko yung mga itlog. Kasi nga kapag hindi natin nilinisan tong itlog mga ka-Feby, ay ito yung magiging sanhi ng pagkabulok ng mga itlog natin kasi nagkakaroon ito ng bakterya. Ang sanhi nga ng pagkabitak ng itlog mga ka-Feby ay yung leg band ng manok natin. So galing farm pala yung isang inahin na ginagamit ko at ayun dahil dito sa leg band kaya dali-dali kong tinanggal kasi nga baka mauulit at mauulit. Magiging sayang yung itlog at magiging sayang din yung effort natin. Kahit busy nga tayo mga ka-Feby ay talagang tinututukan pa rin natin ang breeding. Hindi lang tinututukan mga ka-Feby ay talaga namang chinecheck natin every inahin na maglilimlim at naglilimlim. Chinecheck ko nga pala palagi yung mga itlog nila kung may nabasag or may mga bitak-bitak yung itlog nila para maiwasan natin yung pagkabulok ng mga itlog kung sakaling hindi natin mapansin at mapabayaan. Gaya nga ng sabi ko kanina mga ka-Feby, ang sanhi talaga ng pagkabulok ng mga itlog ng mga manok natin ay yung napabayaan na nabitak na itlog kasi namamaho yun at nagkakaroon yun ng bakterya na siyang talagang nakakaapekto sa pag-fertile nga ng itlog ng inahin natin na manok mga ka-Feby. Kahit nga sobrang pagod natin mga ka-Feby, sobrang puyat dahil nga sa ibang ginagawa natin na very important, focus ko pa rin tong pag-breeding for the sake sa mga buyers natin na parating sumusuporta sa ating pag-breed at sa backyard natin. Kaya para sa inyo din tong effort na to sa mga buyers ko na solid buyers ko dyan, loyal buyers ko dyan, ganito pa kahirap ang pagbe-breeding para lang may ma-produce tayo ng mga magagandang materyales. Very open din po ako sa mga opinions nyo mga ka-Feby. Kung meron kayong opinion mga ka-Feby, mag-comment lang kayo dito sa comment section para na rin madagdagan yung knowledge natin as a breeder. Tumatanggap nga ako mga ka-Feby ng good or bad criticisms or opinions nyo mga ka-Feby, lalo na sa mga breeder dyan or mga nagsasabong. Open po ako sa mga opinion nyo kasi nga doon ako nagkakaroon ng aral or knowledge sa pag-breeding. Okay lang kung may mga masama kayong masasabi, okay lang din. Mas okay actually mga ka-Feby kung may maganda kayong sasabihin or opinion para na rin dagdag knowledge natin sa pag-breed. Lahat nga ng sinasabi ko dito sa content natin mga ka-Feby ay lahat yon ay based from my experience. Hindi po ako doktor ng mga hayop para ito yung dapat yung gawin. Based lang po ito sa mga experience ko as a breeder. Yun nga dito mga ka-Feby, chinek ko talaga isa-isa yung itlog kung may bitak or may crack para hindi na maulit kung sakaling man may mababasag. Ayun nga mga ka-Feby, it's better to prevent na mangyari ulit tong nangyari kaysa naman hintayin natin na mangyari ulit at masasayang lang talaga yung effort natin. So yun mga ka-Feby, panoorin nyo tong video na to. Ganito nga kahirap ang breeding mga ka-Feby, kaya yung mga supporters natin na nag-chat sa akin na humihingi ng mga manok
pang materialis lang, pang umpisa, pasensya na po kayo kasi sobrang hirap po mag-breed. It took a lot of time, money, mas lalo na sa money and effort mga ka-Feby. Sobrang gastos din mga ka-Feby, kaya pasensya na kayo. Hindi kasi muna ako big time mga ka-Feby. Soon siguro mga ka-Feby kapag sobrang big time na tayo, doon talaga ako mamimigay ng mga magagandang materialis. Pero sa ngayon, pasensya na po kayo. Wala po muna akong mabibigay. Sa mga backyard breeder na kagaya ko, ito rin yung dapat nyong gawin kapag may nabitak na itlog. Kasi nga kapag papabayaan nyo, masisira at masisira yung itlog at masisira din yung pinagpaguran nyo mga ka-Feby. So, kapag may nabitak na itlog mga ka-Feby, ito yung dapat nyong gawin. Linisan nyo pati na rin yung nest ng inahin ninyo, yung manok ninyo para iwas bakterya mga ka-Feby. Mas maganda na malinis kapag nagbe-breed tayo para iwas bakterya at iwas sa anumang mga problema mga ka-Feby. Ano pa kaya yung dapat kong gawin mga ka-Feby o hindi ko dapat gawin kapag nagbe-breed ako? Very open po ako na tao mga ka-Feby. Open po ako sa mga kahit anong opinion. Mag-comment lang po kayo mga ka-Feby. Lalong-lalo na sa mga may experience na dyan na nagbe-breed. Very open po talaga ako kaya mag-comment lang kayo mga ka-Feby sa mga may-ari ng backyard or may-ari ng malalaking farm. Sobrang thankful po ako kung ganun kayo mga ka-Feby. Please do like, comment, share, and subscribe dito sa channel natin. And all your comments are matters mga ka-Feby. Kasi honestly mga ka-Feby, dun talaga ako nakakahanap ng aral at para na rin maging maganda rin yung pagbe-breed natin. Kaya yun lang po mga ka-Feby, maraming salamat. After 5 days nga mga ka-Feby, magbibigay ako ng update kung fertile nga ba yung itlog na iniipon natin na hindi. Maraming salamat.